Nanganganib na magkaroon ng malaking rigudon sa buong Bureau of Internal Revenue dahil sa diumanoy pang-aabuso sa kanilang pag-issue ng Letter of Authorities. Ayon mismo kay Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. Ayon pa sa opisyal, posible namang sa Pebrero pa nito i-lift ang suspensyon ng LOA kasunod ng iskandalo. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Posibleng magkaroon ng balasahan sa mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa mga susunod na linggo. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nasa proseso na sila ng pagsasagawa ng performance review sa kanilang mga opisyal. Kabilang dito ang mga regional at assistant regional directors at mga revenue district officer. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Mendoza na mayroong mga kailangang baguhin sa kanilang sistema at maging sa mga gawain ng kanilang mga kasamahan. Kabilang narito ang pag-streamline sa proseso ng pag-i-issue ng Letter of Authorities at Mission Order at sa kanilang mga isinasagawang field audit. Ilan lamang aniya sa natatanggap nilang reklamo ang dami ng LOA na ipinapadala sa isang taxpayer. The challenge din sa taxpayer noon, if he is receiving multiple LOAs, although covering different types of taxes, na legally po pwede po naman, I'm sure interconnected po yun. So yung mga sinabit yung dokumento, especially kung voluminous, in response to this particular LOA, isasabit na naman niya dito sa panibagong LOA. So tinitinan ko ho kung maybe I'm thinking the possibility of, tingnan natin yung mga regular units ng BIR na baka maaring sila na lang ang mag-issue ng LOA at mag-conduct ng audits. Sabi ni Mendoza, posibleng tumagal ito ng hanggang 3 buwan, kaya maaaring i-lift ang suspension sa paglalabas ng LOA at MO sa katapusan ng Enero o sa unang linggo ng Pebrero. Mayroon ding inilabas na email address ang BIR kung saan maaaring magpadala ng reklamo ang mga taxpayer o magbigay ng suhestyon para mapabuti pa ang kanilang serbisyo sa publiko. Sa kasalukuyan ay nakatanggap na anya sila ng mahigit sa 100 email mula pa noong nakaraang linggo na magiging basehan naman ng kanilang technical working group para makabuo ng mas maayos na sistema sa loob ng ahensya. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.